The Mysterious Intern. Kabanata 67. Lolo. Matandang Don. Matapos makapagpaalam ni Ramon Tang at Uncle Ken kay Brian Ye, bumalik sila sa ward at agad na nilapitan ang matandang si Don Tang na nakahiga sa hospital bed, ang mga matay puno ng paggalang. Bumalik na ako. Wala na si Dr. Brian. Bumalik sa ulirat si Elder Tang at tumingin sa kanilang dalawa. Pinaalis ko na siya. Gusto ng apo na pabulaikin siya ni Uncle Ken, pero tumanggi siya. Pinapunta lang namin siya sa pinto ng Special Protection Area. Magalang na iniulat ni Ramon Tang ang sitwasyon kay Don Tang. Ken, ano ang tingin mo kay Dr. Brian? Tumango si Elder Tang, na tila hindi nagulat sa sinabi ni Ramon, at tumingin kay Uncle Ken. Guru. Hindi inaasahan ni Uncle Ken na bigla siyang tatanungin ni Old Man Tang. Hindi niya napigilan ang pagkagulat pero agad din siyang nakabawi at sinabi ang kanyang iniisip, sa murang edad, ang kanyang panloob na lakas ay napakalakas. Kung hindi ako nagkakamali, maaari na niyang naabot ang likas na hangganan. Ano? Direktang nasambit ni Ramon Tang, hindi makapaniwalang nakatingin kay Uncle Ken. Uncle Ken, hindi ka nagkakamali. Naabot na niya ang likas na threshold. Paano nangyari iyon sa murang edad niya? Bilang isang taong sumunod kay Uncle Ken sa pagsasanay ng martial arts mula pagkabata, malinaw kay Ramon Tang kung ano ang ibig sabihin ng likas na hangganan. Ang mga nagsasanay ng martial arts sa mundo ay parang isdang crucia na dama-dami. Lalo na nitong mga nakaraang taon, dahil sa impluwensya ng pelikula at telebisyon, at sa pagsulong ng martial arts, pangangalaga sa kalusugan, at iba pang konseptong pangkultura sa China, dumami ang mga nagsasanay ng martial arts. Ang mga batang may magandang pangangatawan ay pinapasok sa mga martial arts class o gym para matuto. Ngunit ang tunay na pag-aaral ng martial arts ay napakahirap. Ang pag-unlad sa martial arts ay parang paglalayag laban sa agos. Napakahirap ng bawat hakbang. Napakahirap maabot ang maalamat na likas na kaharian. Masasabing sa buong lungsod ng Yanjing, halos mabibilang sa daliri ang mga master na nakarating sa likas na kaharian. Ang mga master na ito ay hindi basta-basta. Sila ay mga miyembro ng mga kilalang pamilya sa Yanjing, o mga opisyal ng militar na gaya ng Dinghai Shenzhen. Marami sa mga nangungunang master na ito ay nakabase sa Forbidden City. Si Ramon mismo, ay nagsanay ng husto mula pagkabata, at sa tulong ng kanyang pamilya, ngayon lang siya nakapasok sa daan ng martial arts, at malayo pa siya sa likas na kaharian. Ilang taon na si Brian Ye. Mas matanda lang si Ramon sa kanya ng 2 o 3 taon. Paano niya naabot ang likas na threshold? Pati si Elder Tang ay hindi inaasahan ang sinabi ni Uncle Ken. Sa kanyang kalmadong mga mata, bahagyang nanginginig ang ekspresyon, at tumingin siya kay Uncle Ken na may pagtataka. Nang ibigay niya ang karayom, naramdaman ko ang lakas ng loob niya. Malapit na siya sa likas na hangganan. Naiintindihan ni Uncle Ken ang pagkabigla ni Ramon at Don Tang. Nang gawin niya ang kanyang paghatol, ang kanyang pagkabigla ay hindi naman gaanong kaiba sa kanila, at mas malala pa nga, dahil kakapasok lang niya sa likas na hangganan. Isang master na nakaranas kung gaano kahirap ang pagsasanay ng martial arts. Nagsanay siya ng husto sa loob ng maraming dekada, sa lamig at init, at hindi siya nagpahinga kahit isang araw. At sa kanyang edad na, kakapasok lang niya sa likas na hangganan. Mukhang bata pa siya, mga 40 lang, pero ang totoo ay malapit na siya sa 60 taon. Dahil lang sa husay niya ay mukhang bata pa siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala ang pagkabigla sa kanyang puso. Napakagaling ng mga inapo. Sa nakita niyang ekspresyon ni Uncle Ken, alam ni Don Tang na tiyak ang paghatol ni Uncle Ken. Naniniwala pa rin siya sa lakas at panghuhusga ni Uncle Ken sa martial arts. Pagkatapos ng lahat, si Uncle Ken mismo ay isang top innate master. Si Dr. Brian ba talaga ang sikretong mana na sinabi ni Dr. Chin? Dahil sa sinabi ni Uncle Ken, si Ramon Tang ay nagulat ng matagal at hindi mapigilan ang pag-iisip. Sa ngayon, hindi imposible. Tumango si Uncle Ken at sinabi, kanina ko lang siya nakitang naglalagay ng karayom. Ang bawat pagtusok ng karayom ay hinihimok ng panloob na enerhiya. Bagaman hindi karaniwan ang paggamit ng hangin sa paglalagay ng karayom sa Chinese medicine, maraming paraan ng paglalagay ng karayom ang nangangailangan ng panloob na enerhiya. Oo, pero ang pangkalahatang aura ay ginagamit lang upang gabayan ang karayom. Ang malalim na lakas ng loob ay dapat dahil sa kanilang lihim na paraan ng pagmamana, kung hindi, walang shortcut sa martial arts. Pero hindi ba siya bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa? Hindi mapigilan ni Ramon Tang na itanong ang kanyang pagdududa.
Noon pa man ay iniisip niya na si Brian Ye ay tagapagmana ng isang partikular na paaralan ng Chinese medicine, pero kapag naaalala niya ang impormasyon tungkol kay Brian Ye na kanyang nahanap, nagdududa pa rin siya. Sino ang nagsabi sa iyo na ang Hermit Inheritance ay dapat nasa China? Naningkit ang mga mata ni Elder Tang. Tama. Sino nga ba? Sa nakalipas na 100 taon, ang China ay madalas na nasa kaguluhan. Ang mga natatagong mana ay maaaring nasa ibang bansa para maiwasan ang mga panganib. Kung hindi dahil sa pamana ng isang sekta, at kung may tiyak na akumulasyon, paano magkakaroon ng maraming pera si Brian Ye sa murang edad? Hindi ba niya pinapansin ang pera? Pagbalik niya sa bansa, bumili agad siya ng bilya at nagmaneho ng mamahaling sasakyan. Natigilan si Ramon Tang sa tanong ng kanyang lolo, at parang kidlat na kumikidlat, isang liwanag ang sumindi sa kanyang isipan. Napagtanto niya na ang kanyang pag-iisip ay nakatuon sa isang bagay, iniisip na ang pamana ng Chinese medicine ay tiyak na nasa China. Kung ganoon, si Brian Ye ay tagapagmana ng isang Hermit School of Chinese Medicine. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakabawi si Ramon Tang mula sa pagkabigla. Siya lang ang nakakaalam niyan. Walang pakialam na sabi ni Elder Tang. Pero ano ang kinalaman nito sa atin? Oo nga, nagmana ba siya sa isang partikular na paaralan ng Chinese medicine, at ano ang kinalaman nito sa kanila? Ang mahalaga ay ang kakayahan ni Brian Ye, di ba? Bahagyang nayanig ang isipan ni Ramon Tang. Napagtanto niya na kanina pa pala siya nag-iisip ng walang kwentang bagay. Tumingin si Elder Tang kay Ramon Tang at sa kanyang ekspresyon, alam niyang naiintindihan na niya ang ibig niyang sabihin, at hindi niya maiwasang magpakita ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Ang pag-unawa na ito ay hindi masama, hindi niya sinayang ang mga taon ng pagtuturo. Ramon, kung walang gagawin sa hinaharap, pwede mong palakasin ang relasyon mo sa doktor na ito. Itinuro pa ni Elder Tang si Ramon Tang. Lolo. Matandang Don. Pagkaalis ni na Ramon Tang at Tito Ken kay Brian Ye, bumalik sila sa silid at agad na lumapit sa matandang si Don Tang na nakahiga sa kama ng ospital, ang mga matay puno ng paggalang. Bumalik na ako. Wala na si Dr. Brian. Bumalik sa ulirat si Don Tang at tumingin sa dalawa. Pinaalis ko na siya. Gusto ng apo na ibalik siya ni Tito Ken, pero tumanggi siya. Inihatid lang namin siya sa pintuan ng Special Protection Area. Magalang na ibinalita ni Ramon Tang ang sitwasyon kay Don Tang. Ken, ano sa tingin mo kay Dr. Brian? Tumango si Don Tang, na tila hindi nagulat sa sinabi ni Ramon, at tumingin kay Tito Ken. Maestro. Hindi inaasahan ni Tito Ken na bigla siyang tatanungin ni Don Tang. Nagulat siya, pero agad din siyang nakabawi at sinabi ang nasa isip niya, sa kanyang murang edad, ang kanyang panloob na lakas ay napakalakas. Kung hindi ako nagkakamali, maaari na niyang naabot ang likas na antas. Ano? Napasigaw si Ramon Tang, hindi makapaniwalang nakatingin kay Tito Ken. Tito Ken, hindi ka nagkakamali. Naabot na niya ang likas na antas. Paano nangyari iyon sa murang edad niya? Bilang isang taong sumusunod kay Tito Ken sa pagsasanay ng martial arts mula pagkabata, alam na alam ni Ramon Tang kung ano ang ibig sabihin ng likas na antas. Ang mga nagsasanay ng martial arts ay parang mga isdang crucian na dama-dami. Lalo na nitong mga nakaraang taon, dahil sa impluwensya ng pelikula at telebisyon, at sa pagsulong ng martial arts, pangangalaga sa kalusugan, at iba pang konseptong pangkultura sa China, dumami ang mga nagsasanay ng martial arts. Ang mga batang may magandang pangangatawan ay pinapasok sa mga martial arts class o gym para matuto. Pero ang tunay na pag-aaral ng martial arts ay napakahirap. Ang pag-unlad sa martial arts ay parang paglalayag laban sa agos. Napakahirap ng bawat hakbang. Napakahirap maabot ang maalamat na likas na antas. Masasabing sa buong lungsod ng Yanjing, halos mabibilang sa daliri ang mga master na nakarating sa likas na antas. Ang mga master na ito ay hindi basta-basta. Sila ay mga miyembro ng mga kilalang pamilya sa Yanjing, o mga opisyal ng militar na gaya ng Dinghai Shenzhen. Marami sa mga nangungunang master na ito ay nakabase sa Forbidden City. Si Ramon mismo, ay nagsanay ng husto mula pagkabata, at sa tulong ng kanyang pamilya, ngayon lang siya nakapasok sa daan ng martial arts, at malayo pa siya sa likas na antas. Ilang taon na si Brian Ye. Mas matanda lang si Ramon sa kanya ng 2 o 3 taon. Paano niya naabot ang likas na antas? Pati si Don Tang ay hindi inaasahan ang sinabi ni Tito Ken. Sa kanyang kalmadong mga mata, bahagyang nanginginig ang ekspresyon, at tumingin siya kay Tito Ken na may pagtataka. Nang ibigay niya ang karayom, naramdaman ko ang lakas ng loob niya. Malapit na siya sa likas na antas.
Naiintindihan ni Tito Ken ang pagkabigla ni na Ramon at Don Tang. Nang gawin niya ang kanyang paghatol, ang kanyang pagkabigla ay hindi naman gaanong kaiba sa kanila, at mas malala pa nga dahil kakapasok lang niya sa likas na antas. Isang master na nakaranas kung gaano kahirap ang pagsasanay ng martial arts. Nagsanay siya ng husto sa loob ng maraming dekada, sa lamig at init, at hindi siya nagpahinga kahit isang araw. At sa kanyang edad na, kakapasok lang niya sa likas na antas. Mukhang bata pa siya, mga 40 lang, pero ang totoo ay malapit na siya sa 60 taon. Dahil lang sa husay niya ay mukhang bata pa siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala ang pagkabigla sa kanyang puso. Napakagaling ng mga inapo. Sa nakita niyang ekspresyon ni Tito Ken, alam ni Don Tang na tiyak ang paghatol ni Tito Ken. Naniniwala pa rin siya sa lakas at panghuhusga ni Tito Ken sa martial arts. Pagkatapos ng lahat, si Tito Ken mismo ay isang top innate master. Si Dr. Brian ba talaga ang sikretong mana na sinabi ni Dr. Chin? Dahil sa sinabi ni Tito Ken, si Ramon Tang ay nagulat ng matagal at hindi mapigilan ang pag-iisip. Sa ngayon, hindi imposible. Tumango si Tito Ken at sinabi, kanina ko lang siya nakitang naglalagay ng karayom. Ang bawat pagtusok ng karayom ay hinihimok ng panloob na enerhiya. Bagaman hindi karaniwan ang paggamit ng hangin sa paglalagay ng karayom sa Chinese medicine, maraming paraan ng paglalagay ng karayom ang nangangailangan ng panloob na enerhiya. Oo, pero ang pangkalahatang aura ay ginagamit lang upang gabayan ang karayom. Ang malalim na lakas ng loob ay dapat dahil sa kanilang lihim na paraan ng pagmamana, kung hindi, walang shortcut sa martial arts. Pero hindi ba siya bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa? Hindi mapigilan ni Ramon Tang na itanong ang kanyang pagdududa. Noon pa man ay iniisip niya na si Brian Ye ay tagapagmana ng isang partikular na paaralan ng Chinese medicine, pero kapag naaalala niya ang impormasyon tungkol kay Brian Ye na kanyang nahanap, nagdududa pa rin siya. Sino ang nagsabi sa iyo na ang Hermit Inheritance ay dapat nasa China? Naningkit ang mga mata ni Don Tang. Tama. Sino nga ba? Sa nakalipas na 100 taon, ang China ay madalas na nasa kaguluhan. Ang mga natatagong mana ay maaaring nasa ibang bansa para maiwasan ang mga panganib. Kung hindi dahil sa pamana ng isang sekta, at kung may tiyak na akumulasyon, paano magkakaroon ng maraming pera si Brian Ye sa murang edad? Hindi ba niya pinapansin ang pera? Pagbalik niya sa bansa, bumili agad siya ng bilya at nagmaneho ng mamahaling sasakyan. Natigilan si Ramon Tang sa tanong ng kanyang lolo, at parang kidlat na kumikidlat, isang liwanag ang sumindi sa kanyang isipan. Napagtanto niya na ang kanyang pag-iisip ay nakatuon sa isang bagay, iniisip na ang pamana ng Chinese medicine ay tiyak na nasa China. Kung ganoon, si Brian Ye ay tagapagmana ng isang Hermit School of Chinese Medicine. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakabawi si Ramon Tang mula sa pagkabigla. Siya lang ang nakakaalam niyan. Walang pakialam na sabi ni Don Tang. Pero ano ang kinalaman nito sa atin? Oo nga, nagmana ba siya sa isang partikular na paaralan ng Chinese medicine, at ano ang kinalaman nito sa kanila? Ang mahalaga ay ang kakayahan ni Brian Ye, di ba? Bahagyang nayanig ang isipan ni Ramon Tang. Napagtanto niya na kanina pa pala siya nag-iisip ng walang kwentang bagay. Tumingin si Don Tang kay Ramon Tang at sa kanyang ekspresyon, alam niyang naiintindihan na niya ang ibig niyang sabihin, at hindi niya maiwasang magpakita ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Ang pag-unawa na ito ay hindi masama, hindi niya sinayang ang mga taon ng pagtuturo. Ramon, kung walang gagawin sa hinaharap, pwede mong palakasin ang relasyon mo sa doktor na ito. Itinuro pa ni Don Tang si Ramon Tang. Dr. Brian, nakita ko si Don Tang kanina. Gumamit ka ba ng tradisyonal na gamot Chino para sa paggamot? Ano ang resulta ng paggamot? Pagkatapos ng isang maikling usapan, diretsyong tinanong ni Dr. Joe Dilo si Brian Ye. Pasyente niya si Don Tang, kaya mas nag-aalala siya rito, at mausisa rin siya kung bakit kinailangan ng pamilya Tang na tawagin si Brian Ye para mag-check up, at umaasa siyang malaman kung anong uri ng paggamot ang ginawa ni Brian Ye kay Don Tang. Oo, ginamit ang tradisyonal na gamot Chino. Sinusubukan ko pa lang. Hindi pa tiyak ang mga resulta. Kailangan pang maghintay ng ilang panahon para makita ang epekto ng rehabilitasyon ni Don Tang bago ko malaman. Tumango si Brian Ye. Tungkol sa paggamot kay Don Tang, hindi siya masyadong nagbigay ng optimistikong sagot, bagkus ay nagbigay siya ng konserbatibong sagot kay Dr. Joe Dilo. Una, ayaw niyang magmukhang nagyayabang. Pangalawa, totoo naman ang sinabi niya. Hanggang ngayon, hindi pa niya masasabi na 100% gumaling si Don Tang.
Sana maganda ang resulta ng paggamot mo, para mabawasan ang pressure ko. Hindi nagduda si Dr. Jody Lo sa sinabi ni Brian Ye. Kahit hindi siya masyadong marunong sa tradisyonal na gamot Chino, sa kanyang palagay, mas mabagal ang proseso nito. Ngumiti siya at hindi na nagtanong pa tungkol sa kalagayan ni Don Tang. Dr. Brian, pwede bang magtanong ako? Pagkatapos ngiti, biglang tumingin si Dr. Jody Lo kay Brian Ye, at nagtanong na may seryosong ekspresyon sa mukha. Heto na ang mahalagang tanong. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Dr. Jody Lo, biglang kinabahan si Brian Ye, pero pinilit pa rin niyang panatilihing kalmado ang ekspresyon niya. Dr. Jody, magtanong ka lang. Noong nasa mall tayo, sinabi mong mahigit 5 taon pa ang itatagal ni Don Tang dahil sa iyong diagnosis sa pamamagitan ng pulso niya, tama ba? Mahigpit na tinitigan ni Dr. Jody Lo si Brian Ye. Mula ng araw na iyon, lagi na siyang nag-iisip tungkol dito. Para sa kanya, tiyak si Brian Ye noon, hindi siya nagbibiro, pero lagi niyang iniisip na napakasimple ng pangyayari. Walang gamit na medical equipment. Sa pananaw ng science, imposible na masuri ni Brian Ye ang kondisyon ni Don Tang. Kung kaya niyang malaman ang kalagayan ng pasyente sa pamamagitan lang ng pulso, nakakatawa iyon. Salungat ito sa kanyang mga natutunan sa science. Ano ba ang makukuha sa pulso? Hindi ba ang pulso ay ang tibok lang ng puso? Paano malalaman ang pangkalahatang problema ng isang tao sa pamamagitan lang ng tibok ng puso? Ito ba ang gusto niyang itanong? Hindi inaasahan ni Brian Ye na ito ang itatanong ni Dr. Jody Lo. Akala niya ay ang kalagayan ni Dr. Jody Lo ang itatanong nito. Dr. Brian, may problema ba? Hindi ba komportable na sagutin ang tanong na ito? Nang makita ang katahimikan ni Brian Ye, hindi napigilan ni Dr. Jody Lo na magtanong. Habang nagsasalita, medyo naiirita na ang ekspresyon ng mukha niya. Ang tanong niya ay hindi personal, kundi tungkol sa medisina. Ang pagiging mabagal ni Brian Ye ay medyo nakakainis. Walang problema. Nagmadaling sumagot si Brian Ye. Nag-alangan siya sandali at nagdesisyon na sabihin ang totoo kay Dr. Jody Lo, hindi ko itatago kay Dr. Jody, sigurado talaga ako noon. Konserbatibo at siyentipiko pa rin ang pananalita ni Brian Ye, at hindi niya sinabi ang lahat. Noon, kahit na mahigit 70% siyang sigurado, ang pagsusuri sa pulso sa tradisyonal na gamot Chino ay hindi katulad ng X-ray. Kahit na isang eksperto, mahirap maging 100% tama, lalo na siya na hindi pa gaanong eksperto. Kung sasabihin niyang 100% siyang sigurado noon, magmumukha siyang mayabang. Ang pagtitiyak ni Dr. Brian ay sa pamamagitan ng pagsusuri sa pulso gamit ang tradisyonal na gamot Chino. Kahit na inaasahan na niya ang sagot, nagulat pa rin si Dr. Jody Lo nang marinig ito mula kay Brian Ye. Pagkatapos ng ilang sandali, nakabawi siya at tumingin kay Brian Ye na may komplikadong ekspresyon sa mga mata. Kaya nga bang malaman ang kondisyon ng pasyente sa pamamagitan lang ng pulso? Sa isip ni Dr. Jody Lo, ang katotohanan ito na sumasalungat sa kanyang kaalaman ay mahirap tanggapin. Dr. Jody, galing din ako sa Western medicine. Naiintindihan ko ang pagkalito mo. Totoo, noong una, pareho ang iniisip natin, hanggang sa unti-unti kong nakilala ang tradisyonal na gamot Chino at mas marami akong naunawaan, unti-unti kong napagtanto na ang tradisyonal na gamot Chino ay may kasaysayan na libu-libong taon. Hindi ito isang pseudo-science gaya ng sinasabi ng iba. Ito ay isang buod ng karunungan ng mga ninuno ng China. Ito ay isang natatanging gamot na may mahalagang papel sa ating bansa sa loob ng libu-libong taon. Naiintindihan ni Brian Ye kung bakit nagtatanong si Dr. Jody Lo, naiintindihan niya ang ekspresyon ng mukha nito, kung bakit ito nagulat at hindi makapaniwala. Para sa isang taong nag-aral ng Western medicine, mahirap tanggapin ang pagsusuri sa pulso, ang pinakaunang paraan ng pagsusuri sa tradisyonal na gamot Chino, at maniwalang kaya nitong matukoy ang kondisyon ng pasyente. Salamat, Dr. Brian, sa pagsagot sa mga tanong ko. Sa tingin ko, kung may pagkakataon, susubukan kong matuto ng tradisyonal na gamot Chino. Nakabawi si Dr. Jody Lo, huminga ng malalim, kinalma ang kanyang damdamin, itinaas ang ulo, tumingin kay Brian Ye na may taos-pusong ekspresyon, at may pasasalamat sa kanyang mga mata. Pagkatapos noon, bago pa man magsalita si Brian Ye, tumingin si Dr. Jody Lo kay Brian Ye, hindi ko akalain na ang kaalaman mo sa tradisyonal na gamot Chino ay napakalalim. Kahit hindi siya masyadong marunong sa tradisyonal na gamot Chino at sa pagsusuri sa pulso, naniniwala siyang hindi madaling malaman ang kondisyon ng pasyente sa pamamagitan lang ng pakikinig sa pulso, at mas mahirap ito sa tradisyonal na gamot Chino.
At noong nasa mall sila, ginamit ni Brian Ye ang mga manipis at mahahabang gintong karayom para gamutin si Don Tang at mailigtas siya mula sa emergency. Tiyak na hindi iyon madali. Pero si Brian Ye ay isang doktor na nag-aral ng Western medicine. Sa kanyang mga sinabi, hindi pa siya gaanong nag-aaral ng tradisyonal na gamot Chino. Sa maikling panahon, isang henyo siya para matutunan ang mga paraan ng tradisyonal na gamot Chino gaya ng pagsusuri sa pulso at acupuncture. Hindi pa niya alam na ang paggamit ni Brian Ye ng gintong karayom noon ay hindi lang nakapagligtas kay Don Tang, kundi nakapag-ayos din ng isang malaking problema nito. Kung alam niya ito, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Bukod pa rito, bukod sa tradisyonal na gamot Chino, si Brian Ye, isang internist, ay magaling din sa surgical first aid. Ayon kay Brian Ye, ang surgical first aid ay libangan lang niya. Minor subject lang niya sa eskwelahan. Lagi nang may tiwala si Dr. Jody Lu sa kanyang kakayahan at katalinuhan sa medisina. Mula pagkabata, siya ay isang matalinong bata sa paningin ng mga tao sa paligid niya. Kahit sa Harvard Medical School na puno ng mga mahuhusay na tao, siya ay nagningning, at nakapasok sa Presbyterian Hospital para mag-internship at magtrabaho gamit ang magagandang resulta. Ang bawat propesor at leader na nagturo sa kanya ay lagi siyang pinupuri. Nang umalis siya sa kanyang trabaho at pumili na bumalik sa Kean Hospital, ang mga leader ng Presbyterian Hospital ay gusto pa rin siyang panatilihin. Pero ngayon, kaharap si Brian Ye, nakaramdam siya ng kaunting kahihiyan sa dating pagmamalaki niya. Ito na ang pangalawang beses na nakaramdam siya ng ganito. Ang unang beses ay noong nagtatrabaho siya sa Presbyterian Hospital. Nakita niya ang isang mahiwagang tao, na hindi niya alam kung ano ang itsura, at ang isang lalaking nagngangalang Dersey, na hindi niya alam kung saan nanggaling ay nagpakita ng husay sa operasyon. Ang manipis at puting mga kamay ni Dr. Z ay hindi katulad ng mga kamay ng lalaki. Ang kahangahangang pagganap at walang kapantay na katumpakan na ipinakita ni Dr. Z sa operating table ay nasa isip pa rin niya. Pagkatapos makasama si Dr. Z ng 2 beses at mapanood siyang mag-opera ng 2 beses, nawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili. Unti-unti lang siyang nakabawi. Dr. Jody, nag-o-overestimate ka na. Sa tradisyonal na gamot Chino, isa pa lang akong baguhan. Marami pa akong dapat matutunan. Pero kung interesado ka sa tradisyonal na gamot Chino, lagi kitang welcome na kausapin at makipag-usap. Ngumiti si Brian Ye. Kung interesado si Dr. Jody Lu sa tradisyonal na gamot Chino, welcome siya. Matapos maramdaman ang misteryo ng tradisyonal na gamot Chino, umaasa si Brian Ye na mas maraming tao ang makakaalam ng magic at charm nito. Para itong bata na gusto pang ibahagi ang kanyang laruan. Mag-aaral ako kay Dr. Brian kung may pagkakataon. Hindi naniniwala si Dr. Jody Lu sa sinabi ni Brian Ye. Isang baguhan na nakakaalam ng kondisyon ni Don Tang. Isang henyo ba siya? Bukod pa rito, kung baguhan lang si Brian Ye, bakit tatawagin si Brian Ye ni Don Tang? Wala ba siyang IQ? Pero alam niya ang pagiging mapagpakumbaba ni Brian Ye, kaya hindi na siya nakipagtalo. Bago pa man magsalita pa si Brian Ye, binago ni Dr. Jody Lu ang paksa, noong nasa mall tayo, parang alam mo na ang iniisip ko. Habang nagsasalita, tinitigan ni Dr. Jody Lu si Brian Ye. Parating na. Nang marinig at maramdaman ang titig ni Dr. Jody Lu, kinabahan si Brian Ye. Dumating na ang pinakakinatatakutan niyang tanong. Pero gaano man kahirap ang tanong na ito, dahil tinanong ito ni Dr. Jody Lu, kailangan niyang sagutin. Hindi siya pwedeng umiwas. Dr. Jody? Nabasa ko ang ilan sa mga academic papers mo, at interesado ako sa research at mga argumento mo, kaya medyo marami akong alam tungkol sayo. Nahihirapang sagot ni Brian Ye. Hindi na madaling lokohin si Dr. Jody Lu gaya ng unang pagkikita nila. Talaga? Interesado ka pala sa research namin sa puso. Pagkasabi ni Brian Ye, tumingin si Dr. Jody Lu sa kanya na may pagdududa. Pagkarinig sa paliwanag ni Brian Ye, nakaramdam siya ng kakaiba. Masyadong hindi siyentipiko ang paliwanag ni Brian Ye, di ba? Isang internist na interesado sa thesis niya. At dahil interesado siya sa papel, sinadyang kilalanin siya. Alam niya nakakaunti lang ang mga published papers niya, at wala siyang naipublish sa mga malalaking journal gaya ng The Lancet. Ito, marami akong hilig, at interesado ako sa lahat ng bagay. May pawis na tumulo sa noo ni Brian Ye. Talaga? Saan mo nakita ang papel ko? Mas naging matalas ang titig ni Dr. Jody Lu. Hindi niya sinasadya na maging agresibo. Pero napakahalaga ng tanong na ito sa kanya, at nagdulot ito ng maraming pagdududa.
Kung ang pagsusuri ni Brian Ye kay Don Tang sa mall ay nagdulot ng pagdududa kay Dr. Jody Lu noon, ang pagiging pamilyar ni Brian Ye sa impormasyon niya ay nagdulot ng mas malaking pagkalito. Ang layunin niya sa pagkikita kay Brian Ye ay para itanong ito at makatanggap ng makatwirang sagot. Pag-uwi niya noong araw na iyon, hinanap niya sa kanyang alaala, at sigurado siyang hindi niya kilala si Brian Ye. Pero ang pamilyar ni Brian Ye sa kanya. Kung ordinaryong tao lang ito, hindi na siya mag-iisip pa. Maaaring fan lang ito, at hindi ito pagiging mapagmataas. Sa pag-aaral o trabaho, marami ang nanliligaw sa kanya. Hindi lahat nakakakilala at nakakaalala sa kanya. Pero si Brian Ye, diretso niyang tinanggal ang posibilidad na iyon. Hindi dahil wala siyang tiwala sa sarili, pero sa dalawang pagkikita nila, hindi niya naramdaman ang anumang espesyal na damdamin ni Brian Ye sa kanya. Mas sensitibo ang mga babae sa bagay na ito, at mula pagkabata, marami ng lalaki ang nanliligaw sa kanya. Sanay na si Dr. Jody Lu. May espesyal na damdamin ba ang lalaki sa kanya? 100% niyang mararamdaman iyon, pero may pagdududa pa rin siya. Kung ang titig ni Brian Ye sa kanya, o ang tono ng pananalita nito, kahit na magalang, may pagiging formal at distansya. Ang distansyang ito ay hindi ang distansya ng mga fans sa idol, kundi ang distansya ng mga taong pantay-pantay. Ibig sabihin, hindi itinuring ni Brian Ye na isang idol si Dr. Jody Lu. Hindi siya fan nito, ni hindi siya nanliligaw dito. Kaya naguguluhan siya. Nang unang magkita sila, tinawag siya nito sa pangalan na parang magkakilala na sila, at sa pangalawang pagkikita, sinabi nito ang resume niya, pati na ang mga impormasyong hindi nakalagay sa resume. Nakita ko ang papel mo sa American Medical Yearbook. Napaluha ang palad ni Brian Ye. Hindi madaling lokohin si Dr. Jody Lu. Buti na lang at nabasa niya ang impormasyon ni Dr. Jody Lu noong naghahanap siya ng assistant sa American Presbyterian Church. Kung hindi, baka diretso siyang natanong. Talaga bang interesado ka sa heart surgery? Nang marinig ang sagot ni Brian Ye, naguluhan si Dr. Jody Lu. Nabasa nga ba ni Brian Ye ang papel niya? Ang thesis niya at ang ilang papers niya ay naipublish nga sa American Medical Yearbook. Hindi niya ito inilagay sa resume niya, at karamihan ay hindi alam ito, pati na ang mga kasamahan niya. Pero hindi pa rin siya makapaniwala. Paano magiging interesado ang isang internist sa mga papers sa cardiac surgery? Nagtanong pa siya. Interesado ako noon. Maraming papers ang nabasa ko noon, at ang American Medical Yearbook ay mapagkakatiwalaan, kaya lagi kong binabasa ang mga papers tungkol sa puso. Ang thesis mo, ang research mo sa coronary artery surgery, ay nakakainteresante, kaya hinanap kita, Dr. Jody. Sana hindi ka nagalit. Wala nang magagawa si Brian Ye kundi ituloy ang kasinungalingan. Para kumbansihin si Dr. Jody Lu at tumigil sa pagtatanong, sinabi niya ang mga nabasa niya tungkol sa mga papers ni Dr. Jody Lu. Hindi ko akalain na interesado ka sa maraming bagay. Matagal na tinitigan ni Dr. Jody Lu si Brian Ye, sinusubukang hanapin ang mali, pero sino ba si Brian Ye? Nag-aral siya ng psychology, at may alam siya sa mga techniques at sitwasyon sa torture at interrogation. Kahit na kinakabahan siya, nanatili siyang kalmado. Matagal siyang tumitig, pero wala siyang nakita. Tumingin lang siya kay Brian Ye na may komplikadong ekspresyon. Kahit na may pagdududa pa rin si Dr. Jody Lu, at parang may tinatago si Brian Ye, wala siyang nakitang problema sa sagot nito. Sinabi pa ni Brian Ye ang laman ng papel. Ibig sabihin, totoo ang sinabi nito, at wala siyang mahanap na butas. Nahihiya ako. Kung maganda ang sasabihin, marami akong hilig, kung pangit naman, wala akong ginagawa. Nang makita ang pagkalma ni Dr. Jody Lu, at parang tinanggap na nito ang paliwanag niya, nakahinga si Brian Ye, pero hindi pa rin siya gaanong nakaka-relax. Oo nga, limitado ang oras at lakas ng tao. Kung maaari, mas mabuting mag-focus sa isang bagay. Tumanggo si Dr. Jody Lu, nang walang pag-aalangan. Gaya ng karamihan, hindi niya inaprubahan ang ginagawa ni Brian Ye. Sa tingin niya, hindi magiging eksperto ang taong maraming ginagawa. Pagkatapos magsalita, parang naisip ni Dr. Jody Lu na medyo nasobrahan siya, kaya ngumiti siya at nagdagdag, "Syempre, Dr. Brian, ikaw ay isang henyo, kaya baka maging exception ka, baka maging isang super doctor ka na magaling sa lahat ng bagay." Super doctor. Gagawin niya. Isang araw, magiging super doctor siya. Nang makita ang nakangiting mukha ni Dr. Jody Lu, palihim na kinuyam ni Brian Ye ang kanyang mga kamao, tahimik sa kanyang puso.
Alam ni Brian Ye na nagbibiro lang si Dr. Jody Lo para pakalmayan ang atmosphere, pero, ito ang kanyang goal. Matapos tanungin ni Dr. Jody Lo ang dalawang mahahalagang tanong, bumalik na sa normal ang usapan. Pareho sina Dr. Jody Lo at Brian Ye, para bang nabunutin ng tinek sa dibdib, lalo na si Brian Ye. Pagkatapos makalampas sa pinakamahirap na bahagi, nakita niyang tumigil na si Dr. Jody Lo sa pagtatanong. Para siyang nawala ng ilang kilo, at mas nakarelax siya sa sumunod na usapan. Parehong doktor sina Brian Ye at Dr. Jody Lo, at ang alam lang nila sa isa't isa ay ang kanilang mga kasanayan sa medisina. Kaya naman, ang pinag-usapan nila ay ang medisina. Pagkatapos ng ilang usapan, natural na napunta ang usapan sa mga kasanayan sa medisina. Dahil sinabi ni Brian Ye na interesado siya sa heart surgery, doon na napunta ang usapan. Akala ni na Brian Ye at Dr. Jody Lo ay mag-uusap lang sila saglit at uuwi na. Lalo na si Dr. Jody Lo, akala niya ay magtatanong lang siya kay Brian Ye at aalis na, pero habang tumatagal ang usapan, mas nagkakasundo sila, at mas nagiging interesado sila sa usapan, at nakalimutan na nila ang oras. Hindi nila namalaya na matagal na nilang naubos ang kape. Nang lumapit ang waiter at tanungin sila kung gusto nilang mag-order ng tanghalian, bigla silang nagising at napagtanto na mahigit isang oras na pala ang lumipas. Napangiti sina Brian Ye at Dr. Jody Lo sa isa't isa. Dahil oras na ng tanghalian, hindi naman iiwan ni Brian Ye si Dr. Jody Lo na walang laman ang tiyan, kaya pagkatapos silang kumain, nagpaalam na sila sa isa't isa. Dr. Brian, sa tingin ko hindi mo dapat pinili ang internal medicine. Sayang naman na hindi ka pumili ng cardiac surgery. Habang nagpapaalam, tumingin si Dr. Jody Lo kay Brian Ye na may awa sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng mahabang usapan, gaya ni Dr. Allison Zhao, nakaramdam din si Dr. Jody Lo ng awa sa pagpili ni Brian Ye ng internal medicine. Kahit hindi pa niya nakikitang mag-opera si Brian Ye, sa mahabang usapan nila, naramdaman na niya na dapat sana ay pumili si Brian Ye ng cardiac surgery. Noong una, hindi niya gaanong pinansin ang sinabi ni Brian Ye tungkol sa kanyang interes sa heart surgery. Sa tingin niya, ang interes ni Brian Ye ay mababaw lang. Hindi niya akalaing mauunawaan niya ang heart surgery. Nang simulan niya ang usapan, wala lang siyang magawa, kaya nag-usap lang sila ni Brian Ye. Hindi niya inaasahan na magkakaroon si Brian Ye ng sariling opinyon sa lahat ng pinag-usapan nila, kaya nagulat siya, at naging interesado siya sa usapan, at lumalim ang usapan, mula sa pag-unlad ng cardiac surgery hanggang sa mga cutting-edge technology. At sa lahat ng ito, may sariling opinyon si Brian Ye, at ang ilan sa kanyang mga opinyon ay hindi pa niya naisip, at napaka-enlightening. Kung hindi siya sigurado na hindi nagsisinungaling si Brian Ye sa mga bagay na ito, aakalang niya na eksperto si Brian Ye sa heart surgery, at hindi isang internist. Hehe, Dr. Jody, masyado mo na akong pinupuri. Interesado lang ako sa cardiac surgery bilang isang amateur, at totoo lang iyon. Ngumiti si Brian Ye. Dr. Brian, interesado ka bang magtrabaho sa Kien Hospital? Biglang tanong ni Dr. Jody Lo. Ano? Nagulat si Brian Ye. Hindi niya inaasahan ang tanong ni Dr. Jody Lo, at hindi siya handa. May Department of Respiratory Medicine kami. Kung gusto mo, pwede kitang irekomende sa ospital namin. Sabi ni Dr. Jody Lo kay Brian Ye. Ito, Dr. Jody, salamat sa alok mo, pero wala pa akong balak lumipat ng ospital. Mabilis na sabi ni Brian Ye. Kahit na handa na siyang umalis sa Beijing 3rd Hospital, hindi pa niya alam kung saan siya pupunta, kaya ayaw niyang agad na pumayag kay Dr. Jody Lo, baka hindi na siya makapasok sa Kien Hospital sa hinaharap, at baka mawalan ng tiwala ang iba sa kanya. Pasensya na, medyo nasobrahan ako, haha, pero kung gusto mo, tawagan mo lang ako. Ramdam din ni Dr. Jody Lo na medyo nasobrahan siya sa pag-aaya kay Brian Ye, kaya nahihiyang ngumiti siya, pero inulit pa rin niya ang kanyang alok. Kahit hindi sila nag-usap tungkol sa internal medicine, at hindi niya alam ang level ni Brian Ye sa internal medicine, naniniwala siya na kung kaya ni Brian Ye na matuto ng professional skills sa kanyang libangan gaya ng cardiology surgery, magaling din siya sa internal medicine. Bukod pa rito, panimulang alok lang ito, at rekomendasyon lang ito. Kahit na mahina si Brian Ye sa internal medicine, wala namang problema. Sige, walang problema. Kung magkakaroon ako ng ganitong plano, tatawagan kita. Kung aalis ako sa Beijing 3rd Hospital, uunahin ko ang Kien Hospital. Ang medical environment at philosophy ng Kien Hospital ay maganda. Seryosong tumango si Brian Ye kay Dr. Jody Lo. Sige,
Salamat sa kape at tanghalian, Dr. Brian. Ngumiti si Dr. Jody Lo, at hindi na nagsalita pa, kumaway kay Brian Ye, at naglakad papunta sa kanyang pulang Tesla. Lumipas na naman ang umaga. Habang pinapanood si Dr. Jody Lo na nagmamaneho ng kanyang pulang Tesla, bumalik na rin si Brian Ye sa kanyang itim na Mercedes, at may ngiti sa kanyang mukha. Umiling siya. Masyadong casual ang pagkikita nila. Plano niyang umuwi ng maaga para magpahinga at mag-aral ng mga treatise sa tradisyonal na gamot Chino, pero hindi na iyon nangyari. Pagkatapos maligo at magpalit ng damit, at magpahinga, oras na para pumunta sa East Sea Restaurant. Ito ang unang treat niya. Kailangan niyang maghanda ng mabuti para maipakita ang kanyang sincerity. Pero hindi naman sayang ang pagkikita nila ni Dr. Jody Lo. Dati, nag-aalala siya na makikilala siya ni Dr. Jody Lo. Pero natapos na ang problema, at pansamantalang naalis na iyon. Bukod pa rito, ang mahabang usapan nila ni Dr. Jody Lo ay nagbigay sa kanya ng mga bagong opinyon sa cardiac surgery. Isang babaeng hindi hahayaang matalo. Nang maalala ang usapan nila ni Dr. Jody Lo, ang kanyang malalim at kakaibang opinyon sa cardiac surgery, hindi napigilan ni Brian Ye na humanga. Hindi niya inaasahan na si Dr. Jody Lo, na tumulong sa kanya ng 2 beses sa Presbyterian Hospital, ay may malalim na pag-unawa sa cardiac surgery at may mga kakaibang opinyon. Doc Lee, Tara. Ito yung hipag ko, at yung pamangkin ko, ang ganda niya, no? Pasok na kayo. Direk Huang, andito na kayo. Hipag, welcome, dali, pasok na kayo. Sa East Sea Restaurant, maaga akong pumunta sa reserved area para salubungin yung mga kasamahan ko. Hindi ko akalain na ang aga nilang dumating. Pagdating ko, sunod-sunod na silang dumating. Ang laki ng pasasalamat ko sa kanila, super saya ko. Buti na lang at maaga akong umalis. Kung hindi, nakakahiya naman kung hindi ko sila nasalubong. At buti na lang din at malaking hall yung pinili ko. Kasi madami silang kasama, may mga pamilya, may mga 3. Kung maliit na hall yung pinili ko, hindi sila kasya. Doc Ye? Sorry. Inihatid ko pa kasi si mama sa sasakyan, tapos traffic pa. Late na ako. Akala ko kumpleto na yung mga tao, papasok na sana ako para i-arrange yung pagkain at magchikahan, nang makita ko si Doc Che na papalapit, mukhang nagso sorry. Okay lang, hindi pa naman yung oras. Ngumiti ako, tapos nagtanong ako, kamusta na yung tita mo? Nakita mo na ba si Direk Zhang kanina? Oo, sabi ni Direk Zhang. Wala namang malaking problema, menopause lang daw, tapos mild depression, normal lang daw sa mga babaeng edad niya. May binigay siyang gamot, kailangan lang daw mag-adjust. Okay na daw. Pasasalamat na sabi ni Doc Che, Doc Ye, salamat talaga kanina. Talagang nagpapasalamat siya. Kahit nakita na niya si Direk Zhang, at alam niyang hindi naman malala yung sakit ni mama niya, kung wala ako, malamang hindi niya makikita si Direk Zhang. At hindi ko inaasahan na tutulong ako ng ganon. Mga pre, huwag na kayong magpasalamat pa, tere na, halos kumpleto na naman sila, pasok na tayo. Tinapik ko siya sa balikat, papasok na sana kami, nang may maalala ako, oy, Doc Che, yung hipag at pamangkin mo. Bakit hindi sila sumama? Bakit umuwi agad si tita mo? Dapat sumama sila. Weekend naman, sinabi ko sa group chat na pwedeng sumama yung pamilya nila. Kaya madami sa mga kasal na kasamahan ko, may asawa at anak. Medyo may sakit yung bata, kailangan bantayan ang hipag ko. Si mama naman, hindi siya makatulog, tapos hindi rin siya komportable sa bahay namin. Pagkatapos magpatingin sa doktor, gusto na niyang umuwi. Mabilis niyang sabi. Habang nagsasalita siya, nakita kong medyo awkward siya. Gusto talaga umuwi ni mama niya, pero pwede naman sumama yung asawa at anak niya. Plano ko pa nga silang yayain, pero tinawagan ko na lang sila mamaya para sabihing wag na silang pumunta. Medyo nag-aalala ako na masyadong madaming tao, at baka mabigitan ako sa bayad. Ganun ba, wala nang magagawa. Next time, isama mo na yung hipag at pamangkin mo. Rare opportunity to, para magsaya tayong lahat. Hindi na ako nag-isip pa. Sabi ko kay Doc Che. Uy, Doc Ye? Doc Che? Ang aga nyo naman. Habang papasok na kami, may narinig kaming boses. Pareho kaming napasimangot ni Doc Che. Hindi na namin kailangan pang lingunin, alam na namin kung sino yon, si Dr. Cheng. Nagulat kami. Hindi namin inaasahan na kahit na humiliation siya kanina sa KN Hospital, pupunta pa rin siya sa handaan ko. Doc Ye, ayaw mo ba sa akin?
Nakita ni Dr. Cheng si Doc Che na mukhang close sa akin, may nakita akong inggit sa mata niya, tapos ngumiti siya sa akin. Ayaw na ayaw ko sa'yo. Sisigot na sana ako, nang may marinig kaming boses, "Uy, hindi ba sina Doc Che at Doc Cheng yan? Magkaibigan ba kayo? Andito na pala kayo, pasok na kayo. Anong ginagawa niyo dyan sa labas, nagbubulungan pa kayo?" Lumabas si Marcus Wang, at inaya kaming pumasok, pero nakita niya sina Doc Che at Dr. Cheng. Dalawa pa. May dalawa pang kasama si Dr. Cheng. Agad kaming napatingin kay Dr. Cheng. Pagtingin namin, ang sama ng mukha namin. May dalawang matangkad na lalaki sa likod ni Dr. Cheng. "Direk Wang, ipapakilala ko sa iyo tong dalawang kapatid ko." Narinig nilang pupunta ako sa handaan ni Doc Ye, kaya sumama sila para makipag-inuman kay Doc Ye. Hindi naman siguro kayo magagalit. Tinuro ni Dr. Cheng yung dalawang lalaki, tapos ngumiti pa rin siya sa akin. "Bakit naman kami magagalit, guests naman kayo, pasok na kayo." Kahit na weird kay Direk Wang na may dalawang kapatid si Dr. Cheng, ngumiti pa rin siya at pinapasok sila. Gusto ko sanang magsalita, pero dahil nagsalita na si Direk Wang, hindi na ako nagsalita. Ayaw kong masira yung mood ng iba dahil lang kay Dr. Cheng. Dalawa lang naman yun, titiisin ko na lang siya ngayon. Magbabayad na lang ako para sa kanila. Kung mag-aaway kami ni Dr. Cheng, mag-iisip yung ibang kasamahan namin. Salamat, Doc Ye. Thank you in advance. Kumaway si Dr. Cheng, tapos pumasok na sila sa hall, tapos ngumiti pa rin siya sa akin. Hi, pumunta siya para magpasalamat. Yan yung nasa isip ni Dr. Cheng. Doc Ye, ito. Nang makita si Dr. Cheng na mayabang na pumasok kasama ang dalawang lalaki, nandilim ang mukha ni Doc Che. Hindi niya akalain na si Dr. Cheng, na mukhang mabait, ay ganito pala kasama. Walang hiya. Kapatid. Matagal na silang magkakilala ni Dr. Cheng. Kailan pa siya nagkaroon ng dalawang kapatid? Ampon ba yon? Tapos, saan ang pagkakahawig ng mukha nila? Kanina, medyo kinakabahan pa siya, akala niya na sobrahan siya kay Dr. Cheng kanina, pero ngayon gusto na niyang sampilan ang sarili niya. Matagal na pala niyang kilala si Dr. Cheng, pero hindi niya nakita yung tunay na ugali nito. Bahala na, yang taong yan, wag mo nang pansinin. Nakita kong galit si Doc Che, kaya tinapik ko siya sa balikat para pakalmayan. Nakakahiya. Alam din ni Doc Che na hindi dapat siyang makipag-away kay Dr. Cheng, baka masira yung mood ng lahat pero naiinis pa rin siya. Para lang sa akin, hindi niya sinama yung asawa at anak niya. Gusto pa naman nilang kumain ng seafood, pero si Dr. Cheng, ang walang hiyang yun, nagdala pa ng dalawang kaibigan. Halatang gusto lang niyang sumabay sa akin, at libre lang. Nakakainis talaga. Ang mas nakakainis pa, akala ko pa naman mabait si Dr. Cheng, at kaibigan ko pa siya. Bulag pala ako. Nakita ng mga kasamahan namin na may dalawang kasama si Dr. Cheng, at nagtaka sila. Kahit madami silang kasama, karamihan ay asawa at anak lang naman. Sinabi ko naman sa group chat na pwedeng magdala ng mga kamag-anak at kaibigan, pero wala namang nagdala ng kaibigan. Magkakasamahan naman kami, may respeto pa rin kami. Hindi naman namin gagamitin yung kabaitan ko para magpalibre. Yung asawa at anak, wala nang magagawa. Ayaw naman naming iwan sila sa bahay, at magandang opportunity na rin to para magsaya-saya. Pagkatapos sabihin ni Dr. Cheng na pinsan niya yung dalawa, medyo gumon yung loob ng lahat, pero medyo awkward pa rin, lalo na yung mga close sa akin, gaya ni Nurse Sarah at iba pa, napasimangot sila. Alam nilang hindi naman ako mayaman, at hindi ko nga nadala yung pamilya ko. Si Nurse Sarah nga, hindi niya nadala yung parents niya. Tapos si Dr. Cheng, nagdala pa ng mga pinsan niya. Nakaka-awkward. Pero ako naman yung nag-imbite, kaya hindi na sila nagsalita pa. Tinago na lang nila yung pagka-awkward. Nagsimula na yung dinner nang dumating si Dr. Cheng at Doc Che. Mga pre, salamat sa pagpunta nyo. Sana masaya kayong kumain at uminom mamaya. Pagkatapos sabihin sa mga staff na simulan na yung pagkain, tumayo ako at ngumiti. Kami dapat ang magpasalamat kay Doc Ye, haha. Oo nga, salamat Doc Ye sa pag-imbite sa amin sa ganitong klaseng lugar, haha. Pagkatapos kong magsalita, sumigaw yung mga kasamahan ko. Hindi naman formal yung handaan, ordinaryong treat lang, at magkakakilala naman kaming lahat. Wala si Direk Wang, kaya relaxed yung atmosphere, nag-uusap kami ng maayos, at nagbibiroan. Nang makita ko yung mga nakangiting mukha nila, napangiti na rin ako. Nawala yung inis ko kay Dr. Cheng. Sulit naman lahat para mapasaya ko yung mga kasamahan ko.
Pero habang masaya na kaming lahat, biglang nagsalita si Dr. Cheng. Doc Ye, mukhang masarap yung pagkain at inumin. Kung kulang, pwede pa tayong magdagdag. Nakangiting sabi ni Dr. Cheng. Plano niya sanang gamitin yun para mapahiya ako. Pagdating niya, plano na niyang piliin yung pinakamahal. Pero nang umupo siya, nakita niyang naka-order na pala ako. Naiinis siya, at parang naunahan ko siya. Ang taksil na yun, nakapag-order na pala siya ng pagkain. Wala man lang siyang chance na mapahiya ako. Pero hindi naman siya susuko. Habang masaya kaming lahat, sumigaw siya, parang nagbibiro lang. Pagkasabi ni Dr. Cheng, wala namang naisip yung iba, akala nila nagbibiro lang siya, pero naiinis si Doc Che. Mukhang gusto talagang mapahiya ni Dr. Cheng si Doc Ye. Napasimangot din sina Nurse Sarah at Nurse Olga, at naisip nilang bastos yung tanong ni Dr. Cheng. Parang sinasabi niyang kulang yung pagkain. Napasimangot din ako, at nanliit yung mga mata ko, pero dahil sa mga kasamahan namin, pinigilan ko muna yung galit ko. Mga pre, dahil seafood yung pagkain natin, at kailangan ay prepare yung iba, kaya nag-order na ako ng ilan. Kung kulang o kung may gusto pa kayong idagdag, order lang kayo. Huwag kayong mahiya. Ang importante, masaya tayong lahat. Tumayo ulit ako, at nagsorry ako sa kanila, at sinabi ko kung bakit nakapag-order na ako, at sinagot ko na rin yung tanong ni Dr. Cheng. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.